it paano mo mapoporma yung isang broad opposition na mas malakas, prinsipyado at talagang gustong-gustong mapalitan yung gobyerno at maglagay ng isang mas matapat at tahimik na na lipunan? Okay. Ako, sa akin maliwanag sa pag-assess namin na ang threat to our democracy right now is the Dutertes. No, alam mo naman, magkakasama tayo noon kay sa Pink, kay pagtulak kay VP Lenny. Dahil ang fear natin noon, kung manalo yung Marcos administration, talagang continuation niya ng Duterte. Pero ito natapos na eleksyon at nakita namin na talagang natalo talaga, binoto ng mga Pilipino si Marcos. So for whatever reason, sila yung pinili, O ngayon, tinignan namin, nagbago yung mga polisiya, tinalikuran yung China, hininto yung EJ case, yung media harassment, hininto na. So yung human rights aspect, na-restore kahit papano itong sa media, hindi na hinaharas, they can now criticize the administration, walang repercussions. Tapos yung kay Senator De Lima, pinalaya, siya yung simbolo ng injustice at violation ng human rights, Tapos itong ICC ay bumubukas yung kanilang pananaw sa pagpasok na ICC. So these are good signs. So kumbaga, hindi natin to in-expect nung election, pero we will welcome it just the same. Ngayon, ang pinakang threat natin dito, sa aking pananaw, ay kung maupo sa pwesto before 2028, itong mga Dutertes. Pag nangyari yan, talagang mase-setback tayo ulit. Balik tayo sa China, balik ulit yung mga EJK, lahat yan. Yung mga paniniga, yung corruption. Sabi ko nga, isipin nyo na lang, kung kaya ng sikmuran yung maisip na si Pulong magiging Speaker of the House, yun na yun. Di ba? Dapat kilabutan kayo dun sa prospects na yun. Tapos si Sara mismo, yung nanapak ng Marshall dahil hindi niya makontain yung anger niya. May anger issues itong Ali, hindi niya ma-control yung kanyang temperament, yan yon, 125 million in 11 days. Yan yung magiging presidente. O that's si Duterte nasa likod. Papatayin ko lahat kayo ng api sa amin. Mga ganong hirit ulit, Dapat, maliwanag dapat sa mga Pink yung ganyang senaryo. Dun sa 2028, maliwanag na kailangan natin mag-develop ng kandidato na talagang yung itutulak yung mga talagang magre-represent ng mga same aspirations natin for good governance, democracy, freedom, lahat yon sa 2028. But in the meantime, hindi dapat pwedeng sumama dito sa grupo ng mga Duterte. But dito sa usapin ng charter change, sige, kailangan mapigil yan para magkaroon ng eleksyon sa 2028. Kung kailangan issue-based, hindi pwedeng tayo, sama-sama tayo, kalaban natin yung mga Marcos. Hindi, kailangan per issue. When it's about amending the Constitution to perpetuate themselves in power, siguro, kailangan tindigan yan, at huwag mangyari. Pero dun sa pagsama sa mga Duterte na patalsikin yung Marcos administration before 2028, dapat hindi. So yun ang nakita ko pagnunuance ng positioning ng mga Pinks. Ako agree ako ron, Sunny, Ako, personally, I think marami sa mga human rights groups against kami kay Duterte at kay Marcos. Pero naniniwala pa rin ako na big threat to democracy yung pagbabalik nito mga Duterte. At I agree with you, na kung hindi man mabuo yung malawak na opposition, mag-ano tayo sa per issue. Kasi habang dumadami yung points of agreement natin, imbis na nagsisitahan tayo, di ba? Ano yung points of agreement na palaking natin and let's work together. Yes. Agree ako ron. Ang pinang isingit ko lang, Ago, ang pinakamagandang positioning sa ngayon is si Senator Risa Hontiveros. Sa kanya, against siya dun sa charter change, pero iniimbestigahan niya si Kibuloy na kaalyado ni Duterte,
bihira yung ganong positioning. It's either ano ka kunyari yung mga maka-Duterte sa Senado, talagang kokontrahin nila yung Chacha, pero hindi nila gagalawin si Kibuloy. Kaya makita mo si Senator Risa lang ang tumitindig doon. Kaya nga sabi ko, we now have a true leader ng true opposition, no? In Senator Risa Hontiveros na talagang tumitindig. Kasi pag sinabing opposition ka, may ino-oppose ka, no? Exactly. Sa mga